nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide ngayong umaga. Mayoralty candidate naman sa Quezon, Bukidnon, dinukot ng mga pinaniniwala ang NPA. Samantala PNP, blanco din sa mga dumukot sa dalawang negosyante sa Zamboanga. Mga Pinoy na lumikas sa Sabah dahil sa tensyon, isinama na ng DSWD sa CCT program ng pamahalaan. Crackdown ng Saudi Arabia sa mga illegal foreign workers. Ipinagpaliban, mga apektado binigyan ng pagkakataon makapag-ayos ng dokumento. Overseas absentee voting magsisimula na sa Sabado. Ang COMELEC tiniyak na all systems go na. Headlines. Sa negosyo naman, Dole, nagpaalala sa mga employer ng tamang holiday pay sa araw ho ng kagitingan. Yan ay bukas. At sa ibayong dagat, 10 bata ang patay sa NATO strike sa Afghanistan. RMN News Nationwide. Mga mapapawing alihan, di yan pwede kayang rilin. Nagtatago ng pagkain, di yan pwede kayang rilin. Di na tayo malalaman, may rilin tayo maasahan. Pagkain mura at sapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Political advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Ang nagawa sa Kongreso. Nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. May pagkain kami. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party, 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Action, Gordon! Action, Gordon! Senador natin Gordon. Dadami, trabaho. Action, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon. Iboto, Senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Kasika 1 HB de la Costa, Makati. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada 1 Ibunan Street San Juan. Mga sabata sa kasyuhan, di yan pwede kayang rilin. Mga kontrato ng ilan, di yan pwede kayang rilin. Di na tayo malalaman, may rilin tayo maasahan. Presyong tapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Political Enrile. advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Action, Gordon! Action, Gordon! Senador natin Gordon. Dadami, trabaho. Action, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon. Iboto, Senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Kasika 1 HB de la Costa, Makati. Para tuloy-tuloy ang biyaya ng tuwid na daan, kailangan kong maging kasangga ang buong Senado. Sani Angara, Pam Aquino, Alang Cayetano, Cheese Escudero, Risa Ontiveros,
Loren Legarda, Jambi Madrigal, Ramon Magsaysay Jr., Coco Pimentel, Grace Poe, Antonio Trillanes, Cynthia Villar. Huwag na tayong umatras pa. Huwag na natin balikan ang katiwalian. Sama-sama nating ihatid ang Team Pinoy sa Senado. Bumoto ng tweet. Iboto ang Team Pinoy. Political advertisement paid for by Liberal Party. EDSA Corner, General MacArthur Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 35 days na lang eleksyon na. Iboboto nyo ba yung mga kandidatong mag-asawa? Mission 2030. Boboto ako. Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News. Ito na, Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ho ng Lunes, ngayon, Abril 8, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wang de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DWDY 1107 RMN Kawayan, DYKR 1161 RMN Kalibo, at sa DXOC 4094 RMN Osamis. Live international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Mayoralty candidate ho sa Bukidnon, dinukot ng mga pinaniniwala ang NPA. RMN Nationwide Report. Ako tayo ng Malay-Balay. Kasama natin live mula ho doon, June Maban ng RMN Malay-Balay. June. RMN Report. Dinukot at binihag ang apat na mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF na umano'y sakop ni Dato Didilusan J. Arroyo, State Chairman ng MNLF Bukidnon State, na pag-alaman na dinukot ang mga biktima sa bayan ng Kitaw-Taw, lalawigan ng Bukidnon ng mga nagpakilala mga sakop ng mga rebuilding NPA, kung saan isa sa kanila ang nakatakas mula sa mga kamay nito. Kinikilala ang mga nabihag na sila si Alberto Bert Ramilo, ang State Secretary ng MNLF Bukidnon at kandidato rin ng pagkamayor sa bayan ng Quezon dito sa lalawigan ng Bukidnon. Aminuddin Hajamla, MNLF Vice Chairman for Muslim Affairs na tagabayan ng Maramag. Vicente Liwanan Jr., isang sibilyan at domain holder ng MNLF member na tagawis Dalurong bayan ng Kitaw-Taw, at ang nakatakas ang nakilalang si retired Police Chief Carlos Dacuco na tagabayan ng Maramag. Sa ngayon, hawak umano ng mga kamay ng napagkilalang grupo ni Commander Judy sa New People's Army Front 53 ang mga biktima, samantalang hindi pa malinaw ang motibo ng pagbihag. Kasama mo sa RMN DXMB Malay-Balay, June Maban, Tatak RMN. PNP ay blanco sa mga dumukot nga sa dalawang negosyante sa Zamboanga. Kasama natin sa balita si Santos Cortez naman ng RMN Zamboanga. RMN Report. Blanco pa rin ang otoridad kung anong grupo ang may kagagawan sa panibagong kaso na pagdukot dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Zamboanga City Police Office Chief Senior Superintendent Edwin De Ocampo, wala pang grupong tumawag at tumako sa nasabing insidente. Kung matatandaan, madaling araw kahapon ang dukutin ng 5 armadong kalalakihan ang mag-live-in partner na negosyante na nakilalang sina Nancy Gunato at Ronnie San Diego sa isang private wharf sa may Baliwasan Seaside dito sa Zamboanga City. Pero ayon kay De Ocampo, malamang na nakalabas na ng Zamboanga City ang mga dumukot sa dalawang negosyante. Samantala, maraming anggulo ang tinitingnan ngayon ang pulis kaugnay sa nasabing insidente, kung saan isa na dito ang posibleng negosyo ng mga biktima. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. RMN Nationwide Report. Ulat ng enkwentro sa Malaysia. Samantala, isinama na ho ng DSWD sa mga benepisyaryo ng Conditional Cash Transfer Program ng mga Pilipino ang mga Pilipinong lumikas
mula Sabah dahil sa standoff. Ito ay matapos na aprubahan ang proposal ng Sulu Task Force na ibilang na rin ang mga refugees sa Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps. Simula Marso 8 o Marso 7 hanggang Abril 5, umabot na ho sa 4,074 ang mga refugees na galing ng Sabah ang bumalik sa Sulu dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Sulu Royal Army at ng Malaysian Forces. Bukod rito, sinabi rin ni Sulu Governor Sakurtan na ilalapit nila sa Department of Agriculture ang mga evacuees para mabigyan naman ng pagkakakitaan at ang Cash for Work program ng pamahalaan. Mas marami pang Pinoy mula sa Sabah inaasahang dadating sa Mangse Island sa Palawan. Kasama natin sa Balita Live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report! Patuloy pa rin ngayon na inaasahan ng pamunuan ng Philippine Navy dito sa lalawigan ng Palawan na marami pang mga Pinoy ang posibleng dumating sa Mangse Island sa bayan ng Palabak na magmumula sa bansang Malaysia, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-iigpit ng Malaysian government sa mga Filipino workers doon. Sa interview ng DWAR RMN Palawan kay Commodore Joseph Rostom Peña, Commander ng Philippine Navy Palawan, sa ngayon ay sinasabi daw ng mga naunang dumating na mga Pinoy sa Mangse Island na marami pa ang kanilang mga kasamahan ang nais lumikas mula sa iba't ibang mga lugar sa Malaysia, pero hindi pa sila makaalis dahil sa takot sa mga Malaysian forces doon. Dahil dito humihingi ng apilang tulong ang mga Pinoy sa gobyerno ng Pilipinas na ligtas sanang mapauwi ang mga Filipino workers sa bansa mula naman sa Malaysia. Samantala sinabi naman ni Peña na sa ngayon ay naghatid na sila ng mga relief goods sa Balabac, Palawan para pang-supply sa pagkain ng daan-daang mga nagsilikas na Filipino workers doon. Bukod dito nilino din ni Peña na sa ngayon ay hindi pa naman nadadagdagan pa ang bilang ng 740 evacuees Filipino workers na nananatili sa Mangse Island, Balabac, Palawan. Kasama mo sa DWAR RMN Palawan, Pedi Sabando, Tatak, RMN. Ipinangutoso ni Saudi Arabia King Abdullah ang 3 buwan pang pagpapaliban ng crackdown operations laban sa illegal na mga migrant workers sa kanilang bansa. Ito ay upang bigyan panahon ng mga illegal migrant workers na ayusin ang kanilang mga dokumento. Samantala ay nasa mahigit 200 mga dayuhan o 200,000 mga dayuhan ang napadeport ng Saudi authorities sa nakalipas ng mga buwan. Ang crackdown operations ay bahagi ng labor market reforms na inilalatag ng Saudi government para maparami yung mga Saudi national ang mapasama sa workforce, partikular ho sa pribadong sektor. Sa kanyang tanging 10% lamang ng workforce ng bansa ang Saudi nationals, kung saan lumalabas na sa bawat 10 Saudis na nagtatrabaho, 9 dito ang mga nasa public sector. Meron nung mahigit 9 na milyong expatriates sa Saudi Arabia, kung saan karamihan ay mula Yemen, India, Pakistan at Pilipinas. Isang welcome development para sa gobyerno ng Pilipinas ang pagpapaliban ng Saudi government sa pinairal na crackdown laban sa illegal na mga migrant workers doon. Ayon po kay Presidential Advisor on Overseas Filipino Workers Concerns at Vice President J.J. Marbinay, marapat lamang na samantalahin ng mga kababayan natin ang 3-month reprieve na binigay ni King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud para ayusin ang kanilang status sa Saudi Arabia. Mahigpit ding pinalalahanan ni Binay ang mga nagbabalik pang magtutungo sa Saudi para magtrabaho na dumaan sa legal na proseso para maiwasan ang aberya. Tinatay nasa 1.5 million ang bilang ng mga Filipino workers sa Saudi Arabia, kung saan nasa 20,000 naman ang mga undocumented. Mahigit kalahating milyong Pilipino abroad ang maaari nang makaboto simula ho ngayong Sabado, Abril 13 sa pamamagitan ng absentee voting na inulunsad ng Commission on Elections. Ang kay-COMELEC Commissioner Lucenito Tagle, handang-handa na ang COMELEC para sa isasagawang overseas absentee voting. Nabatid na nasa iba't ibang bansa na ang mga voting paraphernalia, ngayon din ang mga PICOS machines na gagamitin ng mga Pinoy abroad sa kanilang pagboto. Maunang bumoto ang mga Pilipino mula Hong Kong, susunod na naman ang mga Pilipino mula Riyadh, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ayon sa record ng COMELEC, nasa 83,000 mahigit ang rehistradong botante mula sa Hong Kong, 50,000 at 63 na mga botante naman ang meron sa Singapore, 55,842 ang meron sa Dubai, 30,000
at 32 naman sa Jeddah, nasa 30,000 naman at 468 sa Kuwait, 53,376 naman ang nasa Riyadh at 21,645 na mga botante ang mula naman sa Abu Dhabi. Diplomatic protest laban sa Amerika hindi na kailangan ayon sa Malacanang. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. Naniniwala ang Palasyo ng Malacanang na hindi na kailangan pang mag-file ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa Estados Unidos. Ito ay matapos maging mababa ang lumabas na final assessment sa nasirang corals sa Tubata Harif. Base kasi sa inilabas na resulta ng assessment team na binubuo ng mga opisyal mula sa Pilipinas at Estados Unidos ay umabot lamang sa 2,345 square meters ang total damage, mababa kung ikukumpara sa 4,000 square meters na unang estimate. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ang Estados Unidos naman ay patuloy ang makikipag-usap sa gobyerno sa usapin ng investigasyon sa pagsadsad ng USS Guardian. Sinabi din naman ito na nag-commit naman ang Estados Unidos na babayaran ang multa na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6 na milyong piso. Pasihan niya ito sa itinakda ng Republic Act No. 10067. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Teo de Guzman, Tatak, RMN. Overcharging ng mga recruitment agency sa mga bagong hire na OFW pinaiimbestigahan. Kasama natin sa Balita Live, Joy Zadra. RMN Report. Naimbestigahan ng Migrante Middle East ang sobra-sobrang paniningil sa mga bagong hire ng OFWs ng recruitment agencies, particular dito ang membership fee na binabayaran sa POEA, OWA, PhilHealth at Pag-ibig. Sa sumbong ng mga nabiktimang OFWs, 2,500 hanggang 7,000 pesos ang sinisingil sa kanila ng mga mapagsamantalang recruitment agencies. Bunga nito hiniling ng grupo na imbestigahan ang recruitment agencies at obligahin ang mga ito na mag-issue ng resibo. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Dahilan po ng diarrhea outbreak sa Parang, Maguindanao ay tukoy na. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Kumpirmado na na kolera ang dumapo sa mga residente ng Barangay Tocamaror, Bungo Island para Maguindanao. Ayon kay DOH ARMM Secretary Dr. Cadil Sinolinding, ito ang lumabas na resulta sa isinagawang pag-eksamen sa dumi ng mga pasyente. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 65 na pasyente na naka-confine sa Cotabato Regional and Medical Center dito sa Cotabato City, samantalang may 6 na outpatients. Samantalang isang 33 anyos na lalaki pa ang namatay kahapon na nagkaroon ng komplikasyon dahil sa severe dehydration. Una rito, isang 3 taong gulang na batang babae ang namatay noong April 2 dahil sa naturang sakit. Sinabi pa ni Secretary Sinolinding na patuloy ang kanilang pagmonitor sa kalagayan ng mga pasyente. Napag-alaman din mula sa opisyal na nakatakdang dumating ang mga personnel ng National Epidemiology Center upang tulungan ang DOH ARMM sa kanilang management upang maiwasan ang ganitong sakit. Matatandaang isinisi sa inuming tubig na mula sa balon ang sanhi ng cholera outbreak sa 3 sityo ng Barangay Tocamaror, bagay na patuloy pa rin iniimbestigahan ng DOH ARMM sa tulong ng National Epidemiology Center. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, tuloy-tuloy po yung pasok ko ng mga balita mula sa iba't ibang parteho ng bansa natin. Dako naman tayo ngayon ng Iligan. Yung mga magsasaka sa Iligan problemado sa matinding init ng panahon. Kasama natin sa balita, Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Problema na mga magsasaka ngayon dito sa lungsod ng Iligan ng grabing init ng panahon. Ito'y sapagkat halos lahat umano ng kanilang pananim ay namamatay, lalong-lalo na yung mga gulay. Ito ang kinumpirma ni Ginang Vicinta Bandulon. Mahabang panahon na ang magsasaka sa lungsod. Sinabi ni Bandulon, nahirap sila ngayon sa pagpapalago ng kanilang mga pananim dahil sa nararanasang init ng araw. Kontian niya lamang ang kanilang maaani araw-araw para madala sa merkado at maibenta. Sa ngayon, tanging solusyon lamang nila ay ang pagdidilig ng tubig sa mga pananim kada oras. Kasama mo sa DXIC Iligan, Junior Cabanday, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang NGCP ay nagbabala sa publiko sa pagtatanim po ng mga punong kahoy malapit sa mga transmission lines
Kasama natin sa balita, Mardy Libres ng RMN Dipolog. RMN Report. Nagpapaalala ngayon sa publiko ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa piligrong dala ng pagtanim ng mga puno sa ilalim ng linya ng kanilang transmission towers at breaching right-of-way clearances. Ang problema ng NGCP na right-of-way sa ilang bahagi ng Mindanao ang siyang dahilan sa serye ng line trippings o brownouts sa ibang bahagi ng rehiyon. Maliban sa pagtanim ng mga puno, ipinagbawal din ng NGCP sa publiko ang pagtayo ng mga structures, pagpapalipad ng saranggola at pagsunog ng mga basura malapit sa kanilang transmission lines, towers at substation na isa ring mga dahilan ng brownout at peligro rin sa buhay ng tao. Hiling ng naturang kumpanya na sana suportahan din ng mga local government units ang kanilang kampanya sa pamamagitan ng pagbuo ng municipal ordinance na magbabawal sa pagtanim ng puno malapit sa mga transmission towers. Ang NGCP ay nagtransmit ng high voltage electricity sa pamamagitan ng super highways. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Dalugdog Libres, Tatak RMN. Mission 2013. Boboto ako. Magayon ng politika. Maganapan sa pangangampanya, malalaman natin sa Mission 2013 ngayon. Unahin natin yung mga kandidato ng Liberal Party at National People's Coalition na MPC. Nagpahayag ng plataforma sa mga sa Candidates Forum ng PIA at RMN Pagadian. Sama natin sa balita, Waway Belen ng RMN Pagadian. Nagpahayag ng kani-kanilang mga plataporma ng gobyerno ang mga kandidato ng Liberal Party at Nationalist People's Coalition sa isinagawang Candidates Forum ng RMN DXPR Pagadian at Philippine Information Agency. Unang sumalang sa nasabing forum sa programang Kapihan 603 ang Mayoralty at Vice Mayoralty candidate na sina Priscilla Ilang-Ilangco at Attorney Boyet Veracruz ng Liberal Party at ni Divina Grace Yu ng Nationalist People's Coalition o NPC. Hindi naman nakarating ang kakandidatong mayor ng NPC na si incumbent Vice Mayor Romeo Tata Pulmones. Paksa ng naturang forum ang kanilang paninindigan sa usapin ng programa sa ekonomiya at livelihood, peace and order, edukasyon, environment, problema sa brownout at ang usapin ng pangkalusugan. Sunod namang isasala ngayong linggo sa programa ang tatakbong mga kongresista sa una at ikalawang distrito ng lalawigan ng Zamboanga del Sur na sina Pagadian City Mayor Samico, Marjorie Cat Halosos ng Liberal Party at sina incumbent Congressman Victor Yu at Congresswoman Aurora Inirio Ceriles. Kasama mo sa RMN DXPR Pagadian, Waway Belen, Tatak RMN. Samantala, pagpapautang ng mga government corporation na itang solusyon ng re-election ni Senator Alan Peter Cayetano upang hindi po tumaas ang singil sa Oriente sa Mindanao. Napatid kasi na plano ng gobyerno na bumili ng mga generators para maibsan pansamantala ang problema sa supply ng kuryente sa Mindanao. Ngunit sakaling matuloy yan, tataas ang singil sa kuryente sa nasabing rehiyon. Sa interview ng RMN kay Cayetano kung papasok lamang ang mga government corporations tulad halimbawa ng Development Bank of the Philippines o Land Bank para pautangin ang mga energy utility sa Mindanao para po sa pagbili ng mga generators, maaari pa rin hindi tumaas ang singil sa enerhiya. Bukod dito, iminungkahi rin ng senador sa gobyerno na magkaroon ng isang komisyon para pag-aralan ang Bataan Nuclear Power Plant na maaaring magamit sakaling magkaroon naman ng power shortage sa Luzon. Last year pa lang, no, madalas natin pag-usapan sa Senado yan at ako'y nagkaroon din ng ilan pagpupulong at ilan mga briefings, no, kung bakit nangyari to. In one sense, we're a victim of our own success, no. Ibig sabihin dahil sa mabilis na success ng ating o pag-akyat ng ating ekonomiya ay mas malaki na ang demand ngayon. On the other hand, meron din na epekto ang nature dahil nga panay hydro ang ating mga power plants sa Mindanao, and on the other hand, 'di ba? It's also a function of planning, no? So right now, nagmi-meeting sila parate at parating magkakaroon ng pagkakataon na pag-usapan kung paano to isolve. And I think kulang pa sa creativeness, no, na pag-uusap kung paano. Kasi right now, pinag-uusapan na parang pilit na yung mas mataas na presyo ng kuryente ang kailangan para masolve to kaagad. But I've been talking to some experts now na kung papasok halimbawa ang Land Bank or ang DBP,
at kung pwedeng sila ang magpautang sa ating mga cooperatives para mas mahabang panahon na ang amortization ng mga kailangan na bilhin, no? Kung halimbawa, sabi isang paraan na yung generators ang gagamitin, pwede pa rin ibigay yung kuryente at a lower rate, no? So, it might be a reality that there will be higher rates, di ba? Pero that doesn't mean we should stop trying kung paano maibigay sa pinakamurang rates ang kuryente sa ating mga kababayan sa Mindanao. Idea po ninyo sa possible na pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant? Well, at this point in time kasi, napaka-controversial at saka yung location ng pinag-uusapan, mismong mga taga-Bataan ay hindi lang kung hati, pero mas marami ang tingin kong ayaw ngayon. But having said that, studying whether nuclear power is an option for the Philippines should always be there, no? Pero yung timing din kasi, Chris, di ba? Yung nangyari kasi sa Japan na after the earthquake ay nagkaroon ng malaking busisi dito sa nuclear at pinakamalaking isa sa sinasabing pinakamagaling sa teknolohiya ang Japan. So, hindi mo maaalis na ang iniisip ng marami nating kababayan yung safety. But all over the world, nuclear power is one of the not only the most efficient but also the most safe, no? Kaya lang, again, Chris at Joy, di ba, yung sa nangyari kasi sa Japan, pero that doesn't mean that we shouldn't have a commission to study it at mag-recommend sa Pangulo at sa mga susunod na magiging Pangulo sa development ng nuclear power. Sa listening tour ng senador sa kanyang plataforma na presyo, trabaho at kita o pitik, isang kawalan ng kapital laman sa micro, small entrepreneur, dahil daw ho para magkaroon ng mataas na presyo pa rin sa mga paunang bilihin sa bansa. Mission 2013. Sa mga iba pang balita, 2 college student ho ang naiulat na nagbaril sa sarili dahil sa bagsak na grado sa magkaiwalay na insidente sa Batangas. Unang natagpuan wala ng buhay sa kanyang kwarto si Davison Beron, 22 anyos, at estudyante ng Batangas State University. Ayon sa ina nitong si Annalisa Beron, may tama ng bala sa kanang sentido ang anak. Habang natagpuan naman sa tabi nito ang isang caliber 38 na revolver at laptop na may nakalagay sa screen, "I'm sorry, I quit." Nakuha rin sa lugar ang cellphone ng biktima na may mensaheng humingi ng tawad sa kanyang mga magulang at kapatid dahil sa hindi pag-graduate ngayong taon. Samantala, patay na rin ang matagpuan ng 17 anyos na si Don Benedict Pamintuan, first year student ng De La Salle University, Dasmariñas. Nakita ho yung bangkay dito sa banyo ng kanilang bahay sa Nasugbu, katabi yung isang shotgun na gamit ng mga gwardya sa kanilang negosyo. Hinala ng pamilya ni Benedict, nagpatiwakal ito dahil sa depresyon matapos bumagsak sa 4 na subjects. RMN News Negosyo. Mga kasama, pinalala po ng DOLE, Department of Labor and Employment, sa mga kumpanya na double pay ay bibigay nila sa mga empleyado na papasok sa araw ng kagitingan yan bukas Abril 9. Ayon kay DOLE Secretary Rosalinda Baldos, kada taon nagkakaroon naman ng araw ng kagitingan bilang national holiday. Base sa payrolls ng Department of Labor, ang isang manggagawang hindi papasok sa trabaho sa petsa na Abril 9 ay garantisadong tatanggap ng 100% ang kanyang regular na arawang sahod. Ang mga empleyado naman pong papasok sa araw ng bukas ay kinakailangan tumanggap ng 200% ng kanyang sahod sa unang 8 oras bilang double pay. Ang isang empleyado naman magtatrabaho na higit pa sa 8 oras ay tatanggap ng 30% ng kanyang sahod kada oras bilang bayad sa overtime. Ngayon din ang mga empleyadong papasok sa kanilang trabaho sa araw ng regular holiday, bagamat araw ng kanilang rest day, ay kinakailangan tumanggap ng karagdagang 30% ng kanilang sahod maliban sa pagtanggap pa ng 200% ng kanilang sahod. RMN News Abroad. Sa Eastern Afghanistan, tumalo sa 10 kabataan ang namatay sa nangyaring airstrike ng NATO forces. Kasunod na rin ito ng isinagawang Joint Afghan-NATO Operation sa Shigal District habang nagsagawa naman ng bordering patrol sa bahagi ng Pakistan. Ang nasabing operasyon ay isinagawa ng NATO forces kaugnay ng pag-atake o atake ng pinaniniwala ang Taliban na nagresulta naman sa pagkamatay ng 3 Amerikanong sundalo at 2 mga sibilyan ay kinasugat din ng maraming mga sundalo. Inihayag ni Kunar Province spokesman Wasifullah Wasifi, maliban sa mga batang namatay sa insidente, namatay rin ang 8 mga militants sa nangyaring airstrike. Mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1
RMN News Nationwide. Ngayon ay Lunes na, April 8, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na dyan si kasabang Attorney Phil Banyok sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero ng DYHP 612. Panoorin o yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube mga kasama, type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan. Mga kasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:31 ng umaga. RMN